Yun, okay. Okay, so agriculture as an economic factor in capitalist and non-capitalist societies. This will be our main topic for today, but this is broken down, of course, into subtopics. This is part, of course, ng ating syllabus ng AgSci 1, which is the first part is growth and development of agriculture. Topic A is brief historical development of world and Philippine agriculture, which I have discussed last time. And today we will be discussing the agriculture as an economic factor in capitalist and non-capitalist societies, to be followed by agriculture as an industry, a science, and a profession on next discussions natin. But today, I'm not sure kung we will be able to discuss everything. Mahaba itong topic B. So, let us go back doon sa ating mga previous lecture discussing about the early people during that time called hunter-gatherers. So, small groups of extended families roamed from place to place looking for subsistence, food, of course. They would settle in an area for a brief time when there were abundant resources. So they ate what they caught or gathered their goods as soon as possible because they had no way of preserving or transporting it. Wala pa silang rep noon. So lahat ng makuha nila, they have to consume it, including crops and animals. And once the resources of an area ran low, naubos na, the group had to move on. And everything they owned had to travel with them. Food reserves only consisted of what they could carry. So kapag ka nakasettle na sila, maybe mauubos na yung mga pagkain doon kasi di naman sila nagtatanim. Huli lang sila ng huli pati ng mga animals. Pagka umuunti na, wala na sila mahuli, looking for another place. Many sociologists contend that hunter-gatherers did not have a true economy because groups did not typically trade with other groups due to the scarcity of goods. So wala pang palitan ng produkto doon kasi nga yung normally yung pagkain nilang makukuha ay nakukonsume. So wala silang spare, wala silang naitatabi. At kung iti-trace natin base sa dateline na ito, no? I'll explain this one, no? Mapapansin nyo yung 12,000, no? BCE. BCE meaning before common era. Yung BC rin tinatang before Christ, no? Para for this lecture, we'll be referring it as BCE or before common era. So mapansin nyo on the left side, that's 12,000 years going down to 11, 10, 9, 8, and down to 1,000, and then 0. Yung 0, yan yung simula noong tinatawag na common era, kung saan minarkahan na yung panahon na yan, na dyan magsisimulang tumaas naman. So, from 0, 1, 2, 3, hanggang naging 1,000 years CE. Tayo ngayon, 2021, 2,021 years from point 0 or common era. So ating pag-usapan dito, magandang maintindihan niyo ito ang tinatawag na agricultural revolution. No? At you will be amazed of some of the things that happened during that time, and also I will try to connect that on the economic point of view. No? Because ito'y history at mapapansin nyo, nangyayari pa rin itong mga events na ito sa modern times. Yung prinsipyo at ganun pa rin.
tayo. Sabi nga, history repeats itself. Makikita nyo totoo nga. So it says here that earliest agriculture was in the Fertile Crescent in the Middle East around 11,000 to 10,000 years ago. Yung Fertile Crescent, yan ay kalimitang malapit sa mga ilog, ano? Kasi naandun yung matatabang lupa at syempre may tubig ka rin. Next were the valleys of the Indus in the modern India ngayon. Yangtze is on the modern China, and yellow rivers in India and China between 10,000 and 9,000 years ago. The people living in the highlands of the New Guinea developed agriculture between 9,000 and 6,000. Ayun. Pansin nyo, New Guinea, while people were farming in sub-Saharan Africa between 5,000 and 4,000 years ago. And then agriculture developed later in the Western Hemisphere, arising in what would become the Eastern United States. So ayan na, 4,000 to 3,000 called the Americas na ito. No? Central Mexico and Northern South America between 5,000 and 3,000 years ago, according to Diamond in 2003. So dito mapapansin natin na nagkaroon bigla ng pagdami ng mga crops. No? Why? Kung mapansin nyo, mayroon ng simple invention during this time. No? Agriculture began with the simplest of technologies. For example, a pointed stick to break up the soil. So kahoy lang nung una. But really took off when people harnessed animals to pull an even more efficient tool for the same task. So imagine, dati parang bareta lang yan, parang tak-tak lang ang tawagin ng araw, no? Kahoy lang. Then, noong nakakapagpaamo na sila ng animals like oxen or cow, dati probably tao lang ang humihilan yan. Ngayon, mas malakas siyempre ang animals. No? So, naimbento ang araro o plow. With this technology, one family could grow enough crops, not only to feed themselves, but also to feed others. So sobra na ang aanin niya para sa kanyang pamilya at kaya nang magpakain ng kamag-anak, kapitbahay. So knowing there would be abundant food each year as long as crops were tended, led people to abandon the nomadic life of hunter-gatherers and settle down to farm. I think dito nagsimula yung unti-unti nilang pagtigil sa pagiging nomadic o yung palipat-lipat. Mga NPA yung mga yan no permanent address. But noong kanilang mapag-aralan, matutunan ang pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, unti-unti na silang tumigil sa paggagala. No? Ikot-ikot. So ito yung sample ng mga naunang plow or araro. So, puntahan natin forward tayo, 17th century. Can't imagine, no? So, ito yung mga feature na makikita nyo when you search sa Google noong panahon ng 17th century. Mga castles, no? At sinasabi, during that time, hindi pa rin nagbabago ang agrikultura kung saan tanim, ani, pero mahina ang production. Tapos kung magkakaroon ng drought, walang ulan, then they will suffer crop loss. At dyan, susunod na siyempre yung famine o taggutom. For so long, walang naging development sa agriculture until yung susunod na century, which is the 18th century. Ano ba ang ginagawa noong 17th century sa agriculture? Ito tinatawag na open field and fallow system. Meron na silang bukid, tatanim sila, pero ang ginagawa nila, merong isang portion doon. Kung imagine nyo ito, nakikita nyo yung picture dito. May mga lots dyan. Hindi nila tataniman lahat yan. Hindi yan lahat tataniman. Merong tinatawag na fallow system kung saan maybe some years na ginamit nila, ititigil nila ang pagtatanim. Kasi napapansin nila kahit magtanim sila, wala na ring
gaanong production, humihina. And they probably naisip nila na baka napapagod na ang lupa o kaya ay nauubusan na ng nutrients. So they decided na ipahinga. So kung magpahinga ang lupa, pahinga ng ani, pahinga ng food, at diyan nagkakaroon ng tinatawag na hunger. Marami ang walang supply ng food, nagugutom sila. Yan yung sitwasyon noon, yung open field and fallow system. In fact, if you read the Bible, the Old Testament, merong talaga doong sinasabi na pagka rating ng ikapitong taon, o paglampas ng ika-6 na taon, yung ikapitong taon, ipapahinga mo ang lupa. Huwag mo siyang gagamitin. Scientifically, that is the reason para ma-replenish yung mga whatever grasses, manure ng animal, mabulok uli ron at bumalik uli yung nawalang nutrients na kinukuha ng mga crops. So yan yung fallow system. Depleted na nadideplete ang lupa. So they have to be rested. Until pagpasok ng ika-18 siglo or 18th century, dito na nagsimula yung tinatawag na improved agricultural technology. The picture here, you are looking right now, is a picture of Charles Townsend. No? Noong panahong 18th century, ang science ay nagsisimula na mag-improve. Hindi na hula-hula lang, hindi siya tipong naobserbahan lang, kundi sinusunod na yung practice ng science na it should be, pwede siyang ulitin, replicable. No? So marami nang pag-aralan tungkol sa siyensya at ini-apply ngayon sa agriculture. At itong si Townsend, galing siya sa Netherlands, saka pupunta na niyang kapupunta sa Netherlands, ay nakapagdala siya, nakapag-uwi ng mga bagong crops papunta ng England like potato, tomato, and corn. At siya ang nag-introduce na pwede kasing ang lupa ay continuous mong magamit dahil nakita through science na pwede palang magtanim sila ng mga halaman o crops na nag-replenish ng nawawalang nutrients. Sa panahon natin, ito ay tinatawag na cover crops, legumes, kung saan yung legumes mayroong nodes doon sa ilalim ng ugat at meron doon mga bacteria. Pag ginamit mo yan, ang epekto yung lupa mo ay gumaganda, nagiging loose. Maganda yung mga mani, munggo, yung mga leguminous na yan. O kaya naman, kung minsan wala ka namang tanim pero hinahayaan mo lang yung mga weeds na mag-grow at siya ay nagre-replenish ng soil. Also, he introduced yung paggamit ng mga animal manure as fertilizer with the purpose of replenishing the soil so that the land can be continuously used. So nawala na yung fallow method. So what happened? There is an increased production ng crops, not only intended for human consumption, siyempre, pati rin sa mga livestock, which resulted din na dumami na ang supply ng meat. Another personality is Jethro Tull. I don't know kung narinig nyo na yung word na Jethro Tull kasi merong singer, siguro mga 1980s, also named after Jethro Tull. So hindi siya yan. Parang rock singer yan. So Jethro Tull is personality in the 18th century. Naka-invento siya noong seed drill. Yung nakikita nyo ngayon dito, meron yung isang simple one. Meron parang funnel doon sa taas, naandun yung seed. Tapos, pag bumaksak siya sa lupa, eksakto yung distance ng one seed to another. Yan. Kaya ang tawag yan is seed drill. So, hukayin muna maglalagay muna ng butas, probably yung series ng ito, parang dinaanan ng araro, at papatak yung kanyang buto. So, a good invention.
And then, can you imagine different crops were planted to different fields kasi nauso na nga yung hindi na follow, no? Ang ginagamit kundi nire-replenish na. Different foods became abundant, supporting more people. Siyempre, kung maraming pagkain, anong susunod? Siyempre, marami ng supply, hindi na nagugutom. Mga families, lumaki rin ang kanilang size, no? So they began raising not one kids but many kids, and that resulted to the increased population. During that time also, nauso na rin sa England yung tinatawag na enclosure movement. Enclosure, sinasarado mo. Ang ibig sabihin niyan, naglalagay ka ng bakod, no? Yung bakod, na makikita niyo rito sa lower picture, na nate-trace pa yan hanggang sa panahong ito ay mga mga hanggang dibdib na mga pinagpatas-patas na mga bato, no? Yung iba naman, yung sumunod na mga panahon ay talagang maybe concrete or fenced na mga wires, Bakit ginawa ito? Ang pag-fence originally for the purpose of yung mga animals na hindi na sila makawala kasi ang hirap nga naman, meron kang 1,000. Hindi mo na alam kung nawala na isa. So, naglagay na ng bakod. Yan. Nagkaroon na ng partition. Bakit ito naging significant, during that time? Dahil noong 18th century ay na-establish na yung hierarchy ng mga society. May mayaman na at may mahirap, At normally, itong mga mahihirap ng mga tao, ito'y nasa bukid, probably farm worker sila, At ngayon, yung kanilang dating tinatamnan, tinatawag yung common farms, kung saan wala talagang nagmamay-ari ng lupa. Probably the government owns it. But wala kang sarili. Dahil yung isang malawak na lupain, sama-sama yung binubungkal yon at probably hati-hati sila. Mayroong way to divide the harvest. Kaya lamang itong ang nangyari na uso ng pagbabakod, Ang nakapagpabakod, siyempre may gastos yan, At umuupahan ng mga trabahador, yung mga mayayaman. At marami raw na mga mahihirap noon ang napalayas doon sa dati nilang pinagtatrabaho nilang mga lupain. At ngayon, itong mga nakapagpabakod na ang meron ng karapatan na magpapasok o ng mga tao doon sa kanilang nabakuran na yon. Significantly, ganyan din ang nangyari sa Pilipinas noon. Noong panahong before the war, sinasabi noon na walang masyadong nagmamay-ari talaga ng lupa. Yung pre-Spaniard time. Common land ang tawag dyan. Okay, magbukod ka hanggang kaya mo. Wala kang babayaran yan tax noon. Hanggang kaya mo. Sige. Pero, noong dumating nga itong mga Spaniards, Spanish people, na alam na nila itong tinatawag na enclosure movement sa Pilipinas, they also started noong enclosure. Binabakuran na rin nila. Ganon din na nangyari na ulit din ng mga pangyayari sa Pilipinas kung saan napalayas din. O kung hindi man pinaalis doon sa lupa, ikaw ay ginawang trabahador noong mga dumating ng mga foreigners, especially Spaniards. So namana ha, namana pala mga ugali. And another thing happened, sa England, kasi uso na yung trade noon. Sa background, makikita nyo, dagat yun, nasa likod, may mga barko nang dumadating. At yan ay may mga kargang mga produkto, galing naman sa ibang lupain, probably another nation or another country. And most of it ay grains. Kasi yan pa rin ang mayor na staple, wheat, corn. Ang ginawa ng Government of England, tinaasan nila yung tax ng mga produkto. Yung tax na yun tinatawag na tariff. Halimbawa, $1 mo siyang nabili per sack.
pagdating doon sa Port of England, dadagdagan niya ng probably 50%. So pagdating dito, magbabayad ka ng $50 para sa isang sako, babayad mo sa gobyerno. Kaya lang, ang magiging selling price na noon ay $1.50 plus patong, plus profit. So, baka 50% ulit yung profit. Yung dating $1, magiging $2 or higher pagdating dito. Depende kung ilan ang dadaanan. Ito yung ginawa para naprotektahan yung mga farmers sa England na nagtatanim din ng mga grains. No? Bakit mapoprotektahan? Kasi kung itong mga produkto na ito na galing sa ibang lugar, murang-mura nila na mabibili roon. Pagkatapos, ibabaksak mo diyan sa lugar nila na mas mababa pa ang presyo kaysa sa roon sa presyo ng local diyan sa England. So, ang mangyayari doon, people tend to buy yung mga imported nila, kung uso na yung word na imported noon, basta yung galing sa ibang lugar, yun ang kanilang bibilin kasi mas mura. Siyempre, itong mga local farmers, ang mangyayari, ibababa nila ang presyo nila para makalaban sila doon sa mga imported goods. So, ang nangyari, bumaba ang presyo, probably baka lugi pa sila sa kanilang operation. So, what happened? Yung kanilang mga legislator noong panahon na yon, tinaasa nila ang taripa o tariff noong mga kanilang inaangkat na mga produkto. Natuwa siyempre ang mga farmers, pero mas natuwa yung mga farmers na malalaki, mga asindero na kung tawagin, nung araw. At ang naging problema ngayon dyan, tumaas ang presyo ng mga commodity sa England, kung saan ang nakaka-afford, siyempre, yung mayayaman, at ang mga mahihirap ay hard-pressed or hindi na sila makasabay. At ang nangyayari, lalo silang naging mahihirap. So, people had a hard time. So, England raised tariff on grains, increasing local prices, beneficial to landlords, but poor people had a hard time economically. Ito na, mga susunod na pangyayari. Na tetrace nyo ba sa Pilipinas? Ganun din. So, hindi pala. Kung inyong titingnan ang mga nangyari sa Pilipinas, kung saan yung mga mayayamang, mga foreigners o mga mayayamang Pilipino ay hindi naman original na nangyari. Way back then, ito na ang practice sa Europe. Kaya nga namana yan, ang mga Kastilang pumunta rito. Ganon din ang gagawin natin sa lahat ng mapupuntahan nating lugar. Ano? So England ay kanyang sinakop siyempre at alam natin yung India. So ganon din ang kanilang ginawa. It was a common practice for Europeans. So people, dahil nga naghihirap na yung countryside, no? People from countryside moved to cities to look for jobs. Bakit na rin naubusan sila ng trabaho doon? Kasi doon siguro napansin nila na there's no way for them to improve their lives. No? Pangalawa, nagsisimula na rin kasing maimbento yung mga modern at that time na mga gamit. No? Umunti na ng muunti ang mga kailangan tao sa farm. No? So, dala ng paghihirap, nabalitaan, doon daw sa city, pwedeng di na tayo magbungkal ng lupa, merong mapapasukan tayo roong mga trabaho. Same thing happened. No? Same thing happened sa Pilipinas. So because of the improved food production, resulting to creation of other jobs away from the farms. Dahil nga sa modern yung agriculture development na yon, may mga excess food na. At nauso na rin, na-invento na rin siyempre yung mga tinatawag nating storage facilities, kung saan hindi na ang kakainin mo ay galing sa itinanim mo, kundi marami ng mga food products na pwede mo nang bilihin. No? Yun ang kagandahan sa nangyari doon. So, what is the result? Is marami na ngayong klase ng trabaho na na-create na hindi na lamang farming. No? Let the farmers, yung gusto sa lupa, mag-farm, pero
yung ayaw sa farm, meron kang option ngayon. Pupunta ka sa city kasi doon sa city, meron kang pwedeng mapasukan ng trabaho sa mga pabrika. Itong nakikita nga yung may hawak na maso, nasa steel factory yan. Factory ng bakal. Yung iba na iwanan sa farm. Ang kagandahan, marami ka ng pamimilian ngayon. As agriculture grew, new jobs emerged along with new technologies. Excess crops needed to be stored, processed, protected, and transported. Farming equipment and irrigation system need to be built and maintained. Wild animals needed to be domesticated and herd shepherded. Economies begin to develop because people now had goods and services to trade. At the same time, farmers eventually came to labor for the ruling class. Paano nagkaroon ng ruling class? Ano? Remember ang kwento ko kanina, meron ng mga taong mayayaman, pagkatapos sila ay nakapagbabakod, sila ay nakapag-alaga ng maraming hayop, at sila na rin yung may kakayanang magbayad ng mga trabahador called labor para sa mga ruling class. Ano ba yung ruling class? Yun yung mga malalapit, may mga koneksyon doon sa mga leaders of government o kung panahon yun, natawag na mga hari, reyna, sila yung ruling class. So they become rich and richer. Sounds familiar. Villages grew to towns. Ayun, yung mga dating baryo, ngayon ay nagiging cities. Sounds familiar again. Classic example, siyempre, ang Dasmariñas, dati talaga namang taniman lang ng ano yan, ng palay at saka mga mais. May mga patubig pa dyan. Marami dyang rice fields. Yung sa FCIE, dating ano yan, dati yung palayan. So again, nauulit-uli. As more people specialize in non-farming jobs, kami ng experts sa other things, villages grew into towns and then into cities. Urban areas created the need for administrators and public servants. Hoy, dumadami na mga tao sa cities. Medyo marami ng disputes, marami ng conflicts, hindi na magkaintindihan. Sabi ng isa, akin to. Sabi ng isa, akin to. Oy, bawal yung ginagawa mo. Sabi, anong bawal? May bawal-bawal ba sa akin? Ganon. So what happened is that kinakailangan ng merong administrator. Kinakailangan ng public servants. Hindi na sila magwo-work either sa factory or sa farm, but sila yung magiging tag-ayos ng mga gulo-gulo sa community. Kaya ang tawag public servants. No? Pwedeng sila ay maglinis ng palibot, pwedeng sila ang mag-ayos ng ganito, mag-rescue kapag may panahon ng calamity. At diyan nagsimula yung tinatawag na gobyerno sa ating panahon, local government ng mga barangay at bayan. Happened to us also, di ba? At siyempre, sabi ko nga, maraming mga disputes over ownership. Akin yan. O anong akin? No, ako nagpako dito. Sabi ganun. Payments, hindi nakakabayad. Kung hindi nakakabayad, may utang, debts. Compensation for damages. Naperwisyo mo isang tao, paano mo sisingin? Paano babayaran siya sa pagkaperwisyo? So, kailangan ng batas. And the like led to the need for laws and courts. Yan, maggagawa na dapat ang batas at nagkaroon na ng tinatawag na judges, clerks, lawyers, and police. Kasi nga maraming pasaway na dyan sa mga lugar na yan. Yan, habang dumadaming tao. At kinakailangan mag-enforce ng batas. Merong magpatupad ng batas. Yan nga yung mga pulis. So, naintindihan nyo na what happened? Bakit may mga gobyerno? Ha? Ito ay importanteng maintindihan nyo, lalo malapit ang eleksyon. So that meron kayong tinatawag na explanation sa inyong sarili. Bakit ba may mga senador? Ano ba ang trabaho ng senador? Yan tagagawa ng mga batas. Sila magpapay ng batas. Ay, ano naman sir yung mga
congressman. Yung congressman ay representante ng kanyang lugar. Kung sa palagay niya, itong lugar namin ay kinakailangang mabago o magtakda ng bagong batas, kami magpapile. Yan. Kaya dalawa yung ating lawmakers. So tingnan natin ano ang kung i-review natin what happened, no? Anong naging impact ng agricultural revolution on European civilization? Marami nangyari. Number one, as I said earlier, population increase. More food, more reasons, pamilya na, dagdagan natin ang ating anak. Karoon population increase. Number two, changing lifestyle in the countryside. Anong mga naging pagbabago? Yung countryside, sa ating panahon, yan yung mga rural areas, barrio, no? Parang indang. No? Nagkaroon ng depopulation. Ang depopulation ay kabaligtaran ng population. Umunti ang kabaligtaran siya ng population increase, ang depopulation. Yung tao na 1,000, umunti pa versus increase in population in the cities. Bakit siya umunti? Kasi nga nagkaroon ng magnet na pumunta sila sa cities kasi maraming available jobs. No? Subalit, ang mga cities, dahil nga naging magnet na siya ng mga tao doon nagpupuntahan, nagkaroon ng overcrowding, sewage and sanitation. Siyempre, marami nang magtatapon ng basura at probably yung tirahan nila ay masikip na, lapit-lapit na, ang bahay ay dikit-dikit, nagkaroon ng sanitation. Sumunod na dyan, siyempre, yung health problems. No? So kung mapapansin nyo, nung panahon yon, titingnan nyo, kapag nagtumama ang isang klase ng sakit, no, yung mga flu, meron pang Spanish flu, parang COVID na rin. Madaling magkahawa-hawahan dyan sa cities. No? So nagkaroon ng lifestyle change. Pangatlo, even the status of woman. Yung role of woman na dati, nung nasa rural area sila, nasa farm, pantay-pantay lang. Nagtatanim sila, nag-aani sila, at nagluluto rin sila. What man can do, woman can also do. So, equal sila noon. Kaya lamang na nagbago yon. No? So, nung nagpunta sila ng cities, no, ang mga woman ay tinanggap na ring trabahador sa mga gawaan ng sinulid, yung mills, para sa tela. And some ay naging mga domestic roles. Nasa bahay sila ng mga mayayaman. Doon nanggaling siguro yung word domestic helpers. Sounds familiar na naman sa mga Pilipino. No? Hindi pala natin original yung pasok ng domestic helper abroad. It is practiced in ancient in 18th century. Number 4, creation of consumer economy. Right? Creation of consumer economy, the need for other things aside from food. So, pag tinignan natin, may mga tao na nagkaroon na ng regular income. Bukod siyempre doon sa mga naunang mga mayayaman na may connection sa government, nakapagbakod, maraming lupain, maraming mga trabahador, yung kanilang mga produkto na ibebenta nila ng maramihan, and they grew their wealth. At nagkaroon ngayon sila ng maraming spare. Sobra ang kanilang cash, daming pera. So pagka ang tao, ang pera niya lampas na, sobra na sa pagbili ng pagkain, nag-iisip na siya, ano pa kaya ang mabili ko? No? Baka kung nung panahon na yun, nauso cellphone, marami na rin may cellphone. Kasi marami nang nagkaroon ng spare na cash. No? And the need for other things aside from food. And that led, yan ang pinagsimulan ng Industrial Revolution
na atin namang i-discuss ulit sa susunod na topic. But let me continue with this. So, marami ng goods ang available. At first, this could happen, itong barter na ito, pwedeng ito yung nangyari bago pa ang 17th or 18th century. Earlier, ito yung mga form ng trade, yung tinatawag una, barter. At first, most goods and services were traded as gifts or through bartering. Palitan lang, manok at saka isang sakong mais. Pwedeng ganun, Through bartering between small social groups, exchanging one form of goods or services for another was known as bartering. Pwede namang wala kang produkto. Sir, pwede bang ako na ang magtabas ng inyong lupa, ng lupa inyo, taniman nyo, o ako maglinis ng inyong garden, palitan nyo na lang ng 3 kilong bigas, something like that. Goods for services. This system only works when one person happens to have something the other person needs at the same time. Pwede lang mangyari in barter kung yung isa nangangailangan at nagkataon naman yung isa meron. So yun, sige palitan, pumayag. To solve this problem, people developed the idea of a means of exchange that could be used at any time. That is money. In modern times, kung ating i-imaginein, kung uso ang trade, kung trade pa rin tayo ngayon, can you imagine, pupunta ka sa SM, may dala kang 2 buwig ng saging, tapos papasok ka roon, pamamalit mo ng probably hotdog. Napakagulo ng buhay, sasakay mo, tapos gano'n. So, para umalwa ng buhay, nauso yung tinatawag na money. At hindi na nabago. Hanggang ngayon, we still have that money. So, barter versus money. The system only works when one person happens to have something, and sabi ko kanina, called money. At ang unang mga forma ng money, akala nyo itong mga coins na ito, una, mga minsan napupulot lang ng mga seashell, pumapayag na, yung pampalit, Anything na sa tingin nila noong panahon yun ay importante, pwede mo ipamalit and becomes your form of money. Money refers to an object that a society agrees to assign a value, so it can be exchanged for payment. Anything. Ayun, nakita nyo yung mga small na seashells na yun. In early economies, money was often objects like cowrie shells, rice, barley, or even rum. Alak, pwede na pamalit. Precious metals quickly became the preferred means of exchange in many cultures because of their durability and portability. Naman, kung ang pera ngayon yung seashells, baka wala na rin seashells ngayon. Lahat na nagmamine, nagmimina ng seashells, nasa dagat na lahat. So hindi maganda at baka masira rin yan o durog. So they started using precious metals. Kaya may makikita na tayo ngayon mga coins. And normally, coins are gold or hindi naman 100% gold but mataas ang percentage ng gold. First coin, ito, The first coins were minted in Lydia. It was in what is now Turkey. Early legal codes established the value of money and the rates of exchange for various commodities. They also established the rules for inheritance, fines as penalties for crimes, and how property was to be divided and taxed. A symbolic interactionist would note that bartering and are systems of symbolic exchange. Monetary objects took on a symbolic meaning, one that carries into our modern use of cash, checks, and debit cards. So, bago lang ang forma. Hirap na kasi ngayong gawa ng coins na talagang mataas ang gold. Kasi hindi na ginagamit yan. Kulay gold, pero hindi na siya. Na lang ngayon, kinukulayan na lang. And then,
As city-states grew into countries and countries grew into empires. Imperyo, no? Sabihin, marami na siyang sasakupang mga other countries. Their economies grew as well when large empires broke. At may mga panahon din naman, like Roman Empire, nawasak din sila. Their economies broke up too. The governments of newly formed nations sought to protect and increase their markets. They financed voyages of discovery. That's why nakarating si Magellan sa Pilipinas to find new markets and resources. Hanap sila ng mga bagong produktong madadala na sila sa Europe. At dito nga, ang hinahanap ni Magellan ay spices. Ano kaya, paminta, bawang, sili, kung ano-ano, no? Kasi yan ang pinagmumulan ng yaman eh. Pagdating kasi ron sa Europe, kung nabili mo ng 10 piso, binebenta probably na ron ng 100 piso or probably higher. Diyan yumayaman ang mga mayayaman na, which ushered in a rapid progression of economic development. Babalik ulit sila doon sa kanilang discover na lugar, pero may dala na silang product at ipamamalik nila. So para silang lagari, lahat ng puntahan nila, kita sila. So ang ginagawa ng mga normally, mga kings na ang nagkukomisyon, sila nang gumagastos para matuloy yung voyage na yon. So, isa 7 barko yan, tulad ni Magellan. Pero pagbalik, tiba-tiba sila. Kung hindi sila mamalasin sa dagat. Also colonies, ano yung mga kolonya na yan? Alam natin, England ang naunang sa modern world ang maraming colony. Tapos yung kanilang mga pasaway, ang ginawa ng England, tinapon nila, sinakay sa barko, pinadala sa isang malayong lugar na tinatawag ngayong Australia. Kaya mga tao ron puti. Dahil, although may mga aborigines doon, mga original tao, pero ang dumami yung mga puti. Actually, mga ex-convicts yun, mga galing preso na napupunta sa India, sa Australia. Tapos sinakop nila ang India, kaya ang India magagaling din sa English ngayon. And then, ano naman itong mercantilism? Iyan niya yung tinatawag na governments tried to protect their share of the markets by developing a system called mercantilism. What is mercantilism? It's an economic policy based on accumulating silver and gold by controlling colonial and foreign market through taxes and other charges. Napansin nyo na ang mga mayayamang bansa noon, mga imperyo, papadala ng kanilang mga barko kasama ng mga militar at mag-i-establish ng kalang colony sa isang lugar at magtatayo ng minahan para makakuha ng silver and gold. Kasi ginawa nilang standard na ngayon ng yaman ang metals, precious metals. Kasi yan hindi nasisira at napansin nilang hindi ito magbabago unlike ng foods, siyempre. So yan, doon sila magmimina, babayaran ng mga tao, at tipak-tipak na naman, no? Tapos sisingilin pa ng taxes and other charges ang mga foreign markets. Yun, paano yumaman? Ayun, ang simple, mercantilism. So mercantilism led to industrial revolution. Paano nangyari yon? Marami ng pera, marami ng spare money, ang mga mayayaman, nakapagtayo sila ng mga factories, no? Kung saan mabili siya na, maramihan na using technological improvements. So they help create the equipment that led to the industrial revolution. Okay, I will cut here, no, para pag-usapan next time naman ang tinatawag na industrial revolution. I hope that you enjoy our lecture today at may susunod pa itong industrial revolution. At ang very reason why I really tell you a story about this is para makarelate kayo what happened to us Filipinos in the early times. Bakit ganun ang mga kaugalian ng mga nanakop sa atin? Mana-mana lang pala, yan din pala yung kanilang practices abroad. So, susunod, maganda rin tong Industrial Revolution. Alright?
So that ends our lecture. It's 8:58 and almost 1 hour. I will be giving you the recorded. Kung meron pala kayong question, paki-post nyo na lang muna roon because I have to leave itong ating meeting ngayon for an important meeting din. So exactly 9. Thank you very much. Paki-post na lang ang inyong question. Wala pang huwag kayong magalala, wala pa akong nagagawang quiz or exam. Relax muna kayo. So I will be ending the recording right now. Stop recording. And thank you very much for listening.